mga budgets, welcome back to our channel, or if you are new here, hi, welcome to Live Budget channel. My name is Leia, and in this channel I do cash stuffing, budgeting, and everything in between. So if you like this kind of content, go hit the subscribe button and the notification bell beside to be updated in my future uploads. So how are you guys? It's been a minute na nag-upload ako ng video. Ginagawa ko to update you pa din sa mga ganap na nangyayari sa pagbabudget ko. Kasi parang gaya nga na sabi ko sa inyo guys, I owe it to you. Kung hindi dahil sa support nyo, wala naman ako sa position ko ngayon. At gaya pa rin ng dati, baon pa rin sa utang at hindi alam ko ano yung gagawin. Kasi hindi marunong mag-budget. So today, I am going to give an update with our finances, like our budget, kung paano ako mag-budget, my setup, my savings and debts. Tapos, ayun, mag-start muna ata tayo sa mga binder or sa binder na ginagamit ko as of the moment. So, let's start with my binders and my wallets. So, eto na guys yung ginagamit ko ngayon. Mag-start tayo sa aking everyday wallet. So, yung budget namin per week, dito ko siya nilalagay. So, bago lang to, pinalitan ko yung luma kong ano. Diba kung nakita niyo yung update ng wallet ko sa TikTok ko, yung kulay green nun, pinalitan ko yun ng kulay brown kasi sobrang nadumihan na yung kulay green. Tapos yung kulay brown naman, nasira yung zipper or yung pouch niya sa likod na part. Kaya pinalitan ko. So, eto na yung aking everyday wallet. So, this is from Royal Bagger. Kung nakikita nyo, ayan, may nakasulat dyan na lie. So, pwede kayo magpalagay ng name dito or dito. Nabili ko to 200 pesos lang. 261 pesos kasi super sale siya from 369. So, ayun. Dito siya nakalagay. Super niya kasi. Maano kasi ako guys, super conscious ako pag naka-expose yung wallet ko. Tapos, nasa palengke lang naman ako. Tapos, nakikita yung mga kalaman-laman ng mga wallet ko. So, ito, super niya sa akin. Pasok siya sa needs ko. Kasi ito lang talaga. Ito lang yung na-expose. Yung kung ano lang yung budget, yun lang yun. So, ito siya. And, ito naman yung cards ko. Wallet, ito pa rin yung pinakita ko last year. Inalis ko na to kasi nga doon nasa wallet ko yung kulay green and yung kulay brown. Basta, kung nakita nyo sa TikTok, nandun na yun. Hindi ko na kasi sa pinamigay ko na kasi kaya wala na kayong papakita sa inyo guys. Kasi nga nagdi-declutter din ako. So, ito siya. Bumalik ako dito kasi andito yung mas, parang siya sa akin. Parang mas convenient tong gamitin sa akin kasi pag yung budget lang namin, ito lang yung dala ko. Tapos pag, ito naman kasi, nandito yung mga cards ko. So, ito yung aking license, andito yung driver's license ko. Tapos, andito yung mga cards ko and everything. Ayan. Actually, hindi to lahat. Meron pa akong isang lagayan pa. Kasi nga nag-switch ako ng mga wallets and everything. So, ayun. At ang bagong update ko lang dito sa inyo guys is meron akong CC. So, na-approve tayo sa CC. Nag-apply ako last year. So, ayan siya. Nag-apply ako last year. Tapos, parang magang pamasko sa akin na na-approve nitong November. Tapos, itong December, dineliver na siya. Mababa lang naman yung credit limit niya. So, pang-start na din kasi isa din sa mga goals ko is yung credit score ko. Gusto kong pataasin. And, isa daw yung CC sa makakatulong para ma-achieve yun. Basta ayun. Again, mababa lang yung credit limit nun. So, hindi naman ako masyadong nape-pressure. Basta gusto ko siyang maging part ng journey ko. So, eto naman yung wallet ko or yung binder. Kung nakita nyo, kung natatandaan nyo, meron ako nitong pink na dati kong personal binder. Inalis ko na yun, pinamigay ko na yun kasi nga sabi ko sa inyo, as much as possible gusto kong i-compile na lang silang lahat. Tapos, isang binder na lang sila. So, papakita ko lang sa inyo yung updated na labels nito. So, andito yung GCash ko. Andito, meron din ditong pera yung,
Ano 'to, advance order 'to ni Miss Alet, ni Ate Alet. Sobrang tagal na nito hindi niya pa sa'kin nakuha yung order niya kasi hindi nata-timingan na nandito siya sa Pilipinas na available ako. So, hindi ko alam, ang huli naming tsismisan is namatay yung papa niya ata yun. Yes, yung papa niya. Tapos hindi ako gusto ko man na i-send sa kanya pero feeling ko baka kasi ano, kasi nga may patay. So, sabi ko baka ano siya, hindi siya parang baka maging bastos sa part niya na gano'n. So, hindi ko sinend. Tapos eto, nandito na yung GCash ko. Kung natatandaan niyo, may GCash binder din ako. Inalis ko na yon, nilagay ko na lang siya dito. Wait, balik tayo dito guys, sa GCash ko. Andito pa rin to ha. So, kung makikita nyo, or kung mapapansin nyo, super ano na siya. Super sirang-sira na siya kasi ito lagi yung parang nakatabi to lagi sa akin kasi gaya nga nung sinabi ko, hindi na ako masyadong addicted sa mga binders ko. Dito na lang ako sa pagta-track. So, dito sa GCash ko, ang nakalagay dito is yung sa amin na mag-asawa, sa dalawang anak ko, sa kapatid ko, sa kuya ko, sa emergency fund, sa debt, ito yung weekly payment, sa GCash savings, ito yung dito. So, ayun yung weekly kong binabudgetan galing sa GCash profit ko. At ito naman sa monthly expenses, itong monthly expenses namin, ang included na categories dito is yung Aleco or yung kuryente namin, yung sa tubig namin, yung sa SSS, tumigil ako ngayong taon. Alam ko, nasabi ko na din yun sa inyo guys, para ma-stretch ko yung budget namin kasi hindi talaga kakayanin. Tapos yung weekly budget namin yung food, yung sa grocery, sa internet and load, tapos sa gasol, kung nakikita nyo puro yan red, ibig sabihin pag puro red, puro yan negative. Yung sa cooking gas namin or sa gasol, rice allowance, vitamins, and miscellaneous, na puro din red. Ngayon pa lang ako nakakabawi. So, eto naman yon. Lahat yon included dito sa aking monthly expenses. Dito naman sa sinking funds and emergency fund, ang included naman na categories dito is yung savings, yung emergency fund, computer and laptop, yung school, vehicle, holidays, yung holidays is Christmas and New Year, yung home, tech, parang sa cellphone to, yung sa asawa ko, sa dalawang anak ko, at eto, may binabayaran ako dito kasi kumuha ako ng pambili ng cellphone ng anak kong bunso. And yung last, kasi may apat na may apat na slot or zippered pouch. Eto naman sa personal is yung akin, as in yung sa akin, sa personal savings ko, galing sa mga rackets ko, and sa business, tapos yung sa mga inaanak. 3 category lang to guys. So, ayun, ito na yung updated kong binder. Kaya hindi na rin ako nag-videos every month kasi feeling ko boring na. Kasi ito na nga lang yung nilalagyan ko. And itong mga minis ko. Ito naman na minis ko, nandito yung syempre yung tides, yung sa gas, yung sa allowance ng 2 kong anak. So, ayun lang. Kasi yung personal, andun na din sa personal ko. So, ito na lang talaga sila. Ito na yung updated na binders and cashed envelopes ko. Next naman, sa pagbabudget ko naman, andito pa rin to. Kung natatandaan nyo guys, yung ganito ko last year, yung mga saving challenges nun, natapos ko na yon, pati ito. Pero mga small amounts na lang yung ginawa ko guys. Pinalitan ko lahat ng amounts para mas madali ko siyang matapos kasi medyo matagal na siya, as in super tagal niya na. Kaya ayun. Dito sa mga saving, meron tong meron tong 24 saving challenges. At dun sa 24 saving challenges na yon, nakaipon ako or natapos ko siya. Tas ang total amount is 1,893. So ayun. Ano pa din na kinukumpleto ko pa din to, nasa December na tayo. Actually, nandito lahat, yung bonus, andito pa rin lahat. Nag-ano pa din ako. Nag-update pa din ako. Kasi nga, sabi ko sa inyo guys, for the tracking lang ang person. For this naman, eto naman, yung mga saving challenges ko dito guys. Tapos na din. Ayan. Kung naalala nyo yung binder ko na may ganitong style na saving challenge,
tinapon ko na din yon kasi natapos ko na siya. Yung mga nakalagay ata doon, ito. So, yung birthday saving challenge. Ayan yung tricycle. Yung anniversary, yung 18th birthday, yung new phone, and yung college fund. Natapos ko na yan. Magpapakatotoo ako, pinalitan ko lahat talaga yung mga amounts. Kasi gusto ko talaga matapos kasi kasi sobrang tagal na. And etong butterfly, natapos ko na din. Yung roll the dice. Yung when life gives you lemons. Make some lemonade, saving tracker. Yung like, and yung common saving challenge. Yung ho ho ho. As in lahat na to guys, tinapos ko na siya. As in lahat ng nandito, natapos ko na. Pinapakita ko lang sa inyo kasi ano ko na din to. Parang itatapon na. Tapos ito yung mga, eto hindi ko ito itatapon ha. Mga memorabilia to galing kay Miss Alet. Yung mga cards yan sa akin. Iko-compile ko din sila. Pero itong mga saving challenges ito, since tapos na, aalisin ko na sila dito. Kasi nga, nagdi-declutter din ako ng mga kalat ko. At, sa mga saving challenges naman, ay eto guys pala yung brown na sinasabi ko sa inyong envelope. Andito siya, ito yung ginagamit ko. Meron ako nitong unang green. Tapos sobrang dumi niya na, pinalitan ko kasi hindi na siya kaaya-aya sa mata. So ito yung pinalit ko. Kaya lang ito naman ang nangyari dito sa part niya. Nahihirapan ako kasi may ano na yung parang tahi niya naalis na. So yung double lining niya nasira na. Kaya pinalitan ko ulit. Ano lang naman, tumura lang to, nasa 75 at abili ko sa TikTok. Wala man, hindi man to nag 100 pesos. Kaya, yun yung kaya madali siyang masira. Tapos ito yung mga ipon challenges na hindi ko pa rin nagagawa dito. Ito naman is from Printing Body. So, ayan, ito yung 10 pesos, yung 20 pesos at yung 5 pesos. Gagawin ko naman to next year. Tapos, alin pa ba? Ito, nakafocus ako dito ngayon. Madami na din ako natapos dito. Yung mga, ayan, tapos na sila. Papakita ko na lang, bubuklatin ko na lang sa inyo guys. Yung invisible 50, ginawa kong invisible 5. Yung invisible 100, ginawa kong invisible 10. Pero yung 20 pesos pa din. So, ayan, pamper. Andito na ako sa It's My Birthday. Ito na yung susunod kong tatapusin. Tapos, ayan, konti na lang to. Nung kinompute ko to, around 3,000 pa yung kailangan ko para matapos to. Kasi meron ditong mga, may worth 1,000 dito. Tapos, worth 1,000. Tapos, ito 1,200. So, ayun na lang yung medyo malaki sa part na to. Tapos, yung mga calendar, saving challenge, mag-start pa ako sa June. Pero sana matapos ko na to ngayong taon. Tapos, yung mga nandito naman guys, yung mga walang category, like yung hindi naman siya birthday, like yung mga random lang na mga saving challenge, nilalagay ko siya sa aking 100 envelope saving challenge. So, dito ko siya nilalagay. As of now, para lang magkaroon kayo ng, or mabigyan kayo ng update, inayos ko kasi ito, dapat, nasa na to nasa 55 or 56 na sana. Kaya lang, may mga ka-stuffing ako na ginawa na hindi naman siya kompleto. Ang plan kasi dito is 250 per slot. So, lahat yan, 250 pesos yan. Ayan, papakita ko nyo sa inyo. Ayan, 250 pesos yan. And, ang ginawa ko, yung mga kulang, kinumpleto ko. Kaya, umatras siya. Dapat nasa nasa 56 na to. So, umatras siya sa 51. So, ayun lang. Bala ko din ito tapusin next year. Pag natapos to, meron akong 23,000 pesos. 25,000. Alin pa ba? Ay, eto, yung pa din to, yung mga saving challenges pa din na walang envelopes, nandito pa din nakalagay. And, eto, dito tayo sa aking savings and debt update naman. So, for my year-end update, so as of now, kung hindi ko sa inyo na chismis yung aking mid-year update, so mid-year update, last June, ang paid for 6 months namin is negative kasi nag-reloan kami nung January nung namatay yung father-in-law ko. So, imbis na mabawasan, nadagdagan yung loan namin from last year, ang year-end update
is 487,189 pesos na debt. Naging tumaas siya sa 560,280 pesos. Pero ngayon guys, ito na siya. Yung loan 1 is 11,884 na lang. Matatapos na ito ngayong darating na January. So, yay! Clap, clap. Matatapos na to. Bali, 2 loan na lang yung natitira. So, pero sinama ko pa din tong isa na loan. Kaya ang total is 417,834 pa din yung balance namin. So, paid for 6 months is 142,466. May ano pa din. Kasi at least bumaba kasi last June nasa 500 plus thousand siya. Kung hindi kami nakapag-loan or kung hindi kami nag-reloan nung January, nasa 300,000 na lang sana yung total ng loan namin ngayong taon. Pero ganun nga kasi, mahirap kasi life happens. Ang dami-dami yung ganap tapos walang ipon. Kaya ang resulta, nagre-reloan. So, ayun lang. And that's it for my update, guys. I hope na you will celebrate your holidays with your loved ones, and I hope you enjoy lahat ng pinagdaanan natin ngayong taon. Maging thankful pa din tayo kasi sa kabila ng mga nangyayari, na-survive pa din natin. So, ano lang, I hope and na yung 2025 ay maging ano na natin, maging harvest time na nating lahat kasi parang nitong mga nagdaang taon puro lang tayo plant, puro lang tayo suffer and everything, daming ganap sa buhay ng parang daming pa hindi tayo natatapos. Kasi after problem yung ganap ng mga nakarang taon. I hope and pray na sana next year naman, maging next year, maging harvest time naman na maging okay naman yung taon sa ating lahat. I pray that okay kayo dito sa lugar namin. Hindi namin may enjoy yung Christmas at bagong taon kasi may low pressure na naman. And this time of the year, normal na to sa amin. Madalang, sobrang dalang naming mag-celebrate na maganda yung panahon kasi nga nasa nasa Baguio na area. Dinadaanan talaga kami taon. So, basta ingat kayo guys. I wish you well. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye! Always remember that it's not our salary that makes us poor, it's our spending habit.